Ito naman for Fiam from John Bueno as well. Recent articles have been published about JM publicly admitting na he is courting you. And hearing that, do you feel kilig about this? Oh. May article? Sino gumawa nun? Hindi. Totoo, may article? Sorry guys, hindi na ako nakakapag-phone talaga, swear. Search ko yan mamaya, tapos update ko kayo pag kinilig ako. Kasi hindi ko pa talaga swear, hindi ko pa alam. May article pala kasi hindi na talaga kami masyado nakakapag-phone. And every time na meron kaming pahinga, hindi na talaga kami nahawak ng phone. Lagi kami naka-airplane mode, every time na meron kaming sarili namin na pahinga. So, may article pala about courting. Thanks. Thanks. Pero ito, Fiam, alam naman natin kapag may manliligaw, nakakakilig talaga. Yes! Ano yung siguro most recent na kilig moment mo? Like, with Okay. JM? Lumabas naman to, so pwede ko siyang i-share. Kung ano yung ginawa mo for my salubong birthday. Yeah. Kainis? Hype man. Eh, nung time na yun, sinundo niya ako sa bahay ko. Tapos sabi ko sa kanya, sunduin mo ako dito sa bahay. Kasi pupunta ako kina mami. Punta ako dito kina mami, doon ako sa salubong ng birthday ko. So ako, nakapantulog and everything. Kasi nga kina mami ako tutulog. Nagpapatid lang ako sa kanya para for my salubong birthday. At nagulat ako, bakit tayo nandito? And nandun sila Derek Dan, andun yung mga friends ko, andun sila Ate Nicole, andun yung mga glam team ko, and andun yung mga admins. And meron kaming fans doon na nandun din sila sa loob. Andun yung writer, as in andun sila, Derek Kip. Andun lahat. So sobrang nagulat ako kasi buti na lang talaga naka-pekay pa ako. No? Diyos ko. Kasi kung hindi, wala. Hindi ako mag-enjoy ng gabi na yun. Buti na lang naka-skin tint pa ako ng gabi na yun. Kasi punta ako kina mami nun. So yun yung pinaka-latest na ginawa niya for me. And sobrang na-appreciate ko siya doon. Kasi grabe talaga yung grabe yung planong ginawa niya. As in, wala akong kaalam-alam. Zero talaga. So, good job. Yes, diba? At least na-enjoy ni Fiam yung salubong niya. Perfect. Thank you so much. John Bueno of Kumagkao. Okay, ito naman we have from Metro Style. This is for both JM and Fiam. Okay. You both received a lot of praise from your acting despite just starting after PBB. How do you deal with the pressure and how do you push yourselves to keep improving? Your turn. Sabi ni Fiam, your turn. Ano ba? Ako, tayo, ang dami naman traits na parehas na kami. So, parang sa amin, every time na nakaka-feel kami ng pressure, fuel na namin yan para, para mas pag-usayan pa kung ano yung path na gusto namin daanan, yung craft namin, pabutihan pa. And, yun lang, as in, nasa workshop, at syempre hindi enough yung workshop kung hindi ka talaga maglala ng pagmamahal dun sa ginagawa mo. Syempre, kung mahal mo yung ginagawa mo, magiging maganda yung outcome na. So, ano lang. Mahal namin di ba? Yes, right. I love my job, guys. Super love my job. Yeah. Yes, that's it. Yes, love it. Thank you, JM and Fiam. Ito naman, siguro, yung Almost Us, syempre, I'm like what you mentioned, nafe-feel nyo yung pressure, box office, blockbuster. Siguro paano nyo i-handle yung pressure na kailangan nyo i-top yun? Actually, napag-usapan na namin. Okay. yan. Pero dahil dyan, ikaw ang unang sumagot. Okay. O ang? Ikaw na ang Hindi, kwento. parang mas na-feel ko namin yung pressure na ang dami nang nakikita na blockbuster, tapos yung gross na yung lumalabas. So, napapag-usapan namin na parang, shucks, kailangan yung next project natin mas higit pa. Kasi, well,
isa yun sa mga natutunan ko sa Sinimalaya. Kay Kuya Bong din, Kuya Bong Navarro, na parang sabi niya, sa first project mo, sa first film mo, dapat laging mas better yung susunod. So, ayun, parang doon kami na-pressure naman nasa love team na siguro kailangan mas solid yung kwento na gagawin natin sa next project and sana mas lumawak pa yung reach ng film na gagawin namin. So, nasa part na yun, doon kami na-pressure. So, parang futuristic na kami. Ikaw, Fiam. Sabi niya na lahat ng pinag-usapan namin, wala na akong idagdag. Siguro mas kung gagawa ka man kami ng panibagong film, siguro mas double na yung pressure. Kung ano yung naramdaman namin sa Almost Us, siguro mas double talaga siya. And, nakatulog siya. And, nasabi niya na kasi talaga lahat eh. Na yung pinag-usapan namin. Actually, kanina din lang namin ito napag-usapan kasi nabanggit nga ni Ate Nicole na black bus, ganito, ganyan. And kami, napag-usapan namin kanina na, hello, what if, yung mga what ifs na kami. Kasi syempre, kailangan namin maging futuristic, kailangan halapin yung reality, ganito, ganyan. So, ang dami namin what ifs. And siguro yung nagpapalakas ng loob namin, siguro yung mga fans namin talaga. Kasi hindi naman mag-blockbust din ito kung di dahil sa kanila. Parang sila talaga yung reason. Yes. Sa success ninyo. Siyempre gusto ko rin malaman, kagaya na sinabi nyo kanina, it's all about the story and the characters also. Meron pa kayong gustong siguro specific role as a love team or specific movie na gusto nyo i-try together for your next project? Ayun. Ano ba ba yun? Nakaharang. Napag-usapan din natin. Ano yun? Nakalimutan ko siya. Swear. Baka magkiba tayo. Kwento mo yun sa'yo, parang maalala kay akin. Ako sa akin, I have! Okay. You know Mr. and Mrs. Smith? Yes. That! Yes. My gosh, parang kakaiba siya kasi sa movie, Mr. and Mrs. Smith, syempre magkasama. So, wala silang alam na secret agent sila pareho. And inutusan sila na kailangan yung isa. So, parang ang cool nun. For me lang for me. What's yours? Ano Mr. and Mrs. Smith. mas cute yung Mr. and Mrs. Ibarra. Ganon. Hindi sa akin, may seryoso. Hindi, Na pinapatawa lang namin kayo kasi baka naboboard na po kayo. same. Syempre, hindi naman pwedeng magkaiba tayo ng gusto mo. Hindi, kung ano lang, kung baga, yun yung for me. What's yours? Siguro, mature drama, gano'n. Na may pagka-romcom pa rin. Kasi yun yung kailangan ng mga Pilipino, kailangan nilang sumayan, di ba? Sa gulo ng Pilipinas. Gulo na ng Pilipinas. Grabe. Yes. I'm gonna run. Yes. Thank you, JM and Fiang. I love it. Pero grabe, okay, mature drama. Yes, And I got also, Mr. and Mrs. Smith, i-manifest din natin yan for the next projects. Thank you so much. Ito, siguro, okay, we have another question from Capamilia Vines. This is for the both of you. Following the success of Almost Us, anong na-answer na pala. Yes, we already answered that. Okay. Ito na lang. Working with the veterans on Love is Never Gone. Ano ang important lessons na natutunan nyo bilang new gen actors? Yes, which is on Prime, tama? Yes. Ako, one thing natutunan ko kay Miss D talaga is you have to be on time. Kailangan talaga, mahalaga kasi kay Mama D yung 1 minute. Kung dumating ka na, kung call time mo 11, dumating ka ng 11:01, you're still late. Kasi hindi ka dumating on time.
So, mahalaga. Yun yung one thing na sobrang tumatak sa akin kay Miss D na be on time. You have to respect yung time ng ibang dumating ng on time. And at the same time, pag ginawa mo yun sa kanila, babalik din naman sa'yo yun. So, be on time talaga kay Mama D. Ayun din, same lang. Parang more on pakikisama sa lahat ng katrabaho mo. Hindi tip sa paano ba bumili sumiya, paano magpakili, paano magpatawa. More on iparamdam mo na tao kayo lahat sa set. Ganun. Actually, totoo yan. I feel like super important ng work ethics para Yes. tumagal sa industry. Actually. Beautiful, yes. Thank you so much to Capamelia Vines. Last question from one of our friends from the media. We have from Cinema One for the both of you. What do you think makes you a good partner? Well, Oh, that's a very hard question to answer. Good partner? Parang pag sasagutin ko kasi siya ng sarili ko, parang self-proclaim. Ako sasagot sa'yo, ikaw sasagot sa akin. yes. Para hindi naman masabi na self-proclaim na. Like parang ano ang green flag Diba? ni Yes. Yang? Ano ang green flag ni JM? You first. Hindi, parang generally, parang siguro ang laking factor na best friend kami sa loob. Na as a BBB sa bahay ni Kuya na parang mas doon pa lang komportable na kami sa isa't isa. Doon pa lang kilala na namin yung isa't isa. So, kung ano man ipakita niya sa akin na hindi magugustuhan ng iba, wala akong pake doon. And vice versa, ganun din ako sa kanya na parang baliwala lang sa amin dalawa, which is ang laking factor nun kung bakit mas nagiging strong pa yung band namin as a partner. After. Saan yung green flag ko dun? Hindi, generally. Eh, mabigay ka. Stretch. Siguro green flag. Yung verde Ano ko sa mo? bird. Hindi. Yun na, yung authenticity mo. Kasi parang that shows na wala kang sikretong itinatago sa akin. Yes. Honest. Yes, I. Ano ba yung yes, I? Search nyo guys yung yes, I. Ako, nagamit, kaka-yes, I ko to sa mga friends ko, nagamit ko tuloy dito. Ako, sa kanya, mga green flag niya, sobrang dami talaga. One thing na sobrang green flag niya is, sige, magbigyan ko tatlo. Magbigyan. Nahihiya si JM. Nabiya ako. Char-char? One, sobrang, ano tawag dun? Go with the flow. Ano tawag dun? May other term. Sponty. Huwag na nga. May Gentle. ibang term dun eh, pero never mind. Next, very understanding siya. Understanding, respectful. Sige, doon na lang muna. Yes, I love it. Nahihiya siya. Oh, shy time. Sabi niya, next question please. I Shy love time? it. Shy time, diba? Thank you so much, Cinema One. Grabe, halata naman na meant to be. Yes, good partners sila for each other. Yes, palampakan po natin JM Fiang. But, of course, we have another question from one of our friends, Franz Sahorda. Take it away. Hi, good afternoon sa inyo guys. Congratulations sa almost us. Thank you po. Sa hosting din. And, okay, question. Okay, now let's proceed. Nabanggit na kanina, let's talk about Love is Never Gone. So, sa mga hindi pa nakakanood, how would you describe your characters here? Tapos, how do you see yourself, gaano kayo na-challenge in portraying your characters here? Napanood ko na yung episodes 1 to 4 and parang iba rin to. Ibang JM lang din yung papanood na. And for sure, pag sketch pa to. So, how would you describe your characters and paano kayo na-challenge dito? Ako si Raya Verona. Sa mga hindi po nakakalam, ako po si Raya Verona. Ako po ang prinsesa ng mga Verona. And yung character ko dito, sobrang layo sa kung ano yung ugali ko. Sobrang layo niya kasi, ano ba? Meron kasing time na
sobrang maka-family siya. And meron ding time na dumadaan, it's a journey. Meron mga times na sobrang mahal na mahal niya yung family niya. And may mga times din na gusto niyang kalabanin yung parents. So, makikita niya yung shift. Hindi ko in-spoil, kaya ang tagal ko mag-isip eh. So, makikita niyo yung shift ng character ko po sa episode 6. Kasi doon talaga makikita niyo na kung sino yung pinipili ni Ryan. Sa akin, sa amin, una pa lang challenging na kasi nung binigay sa amin yung papel ng character namin, parang that time, SRR, and then may papel na rin yung character namin dito sa Almost Us, so parang, isa yung iniisip namin na kailangan hindi magta-translate sa audience na iisa yung reaction, iisa yung emotion na pinapakita ng actor na to. So, doon, una pa lang pinag-aralan na namin. And for me, I can say na mas challenging si Ronnie kaysa kay RR dito sa Almost Us. Kasi yung lalim kasi ni RR, ni Pip, is about sa relationship about sa romance, sa relationship niya kay Bulots. Si Ronnie, yung lalim niya about sa buhay. Kasi wala siyang parents, wala siyang, kinukupkop na lang siya ng side ni Kuya Joshua, ni Deo. And siya yung mismo bumubuhay sa sarili niya. Hanggang sa dumating na rin si Raya, na di natin alam kung ano ba to, blessing o problema. Di ba? So maraming branches kung bubuuin mo yung character arc ni Ronnie compare kay RR. Looking forward to that. And andun sa inyo, kasi, okay, ang pinag-usapan din sa serye nito, for you, Fiang, is gaano kayo naging close ni Miss D dito sa paggawa niyo. So, my question would be, okay, so, how would you describe your relationship off-cam with Miss D? Ano yung, kanina bagit mo na yung natutunan. Like, parang how would you describe, what do you think, paano kayo naging ganun ka-close ni Miss D? What is it about yung pagsasama niyo sa, sa serye? Actually, kami ni Mama, every time na wala pa kami eksena, lagi akong pumupunta sa kwarto niya para guluhin siya. Swear, lagi ko siyang ginugulo na, minsan pagka tutulog siya, yakap lang ako. And then, pagka wala pa kami, hindi pa namin eksena, pupunta naman siya sa kwarto namin nila Jane, nila Ivana na, wala, magkukwentuhan lang kami about mga chismisan. Mga tipikal na chismisan lang na ginagawa namin ni Mama. And sobrang, I can say na super close kami ni Mami. As in, kaya ko na mag-open sa kanya. Ganun point ng closeness namin. And nakakatuwa kasi at first, natatakot talaga ako kay Mami. Kay Mama D, natatakot ako na, Lord, napagalitan niya ako, ganito, ganyan. Pero, parang first day pa lang ng taping namin, naging close na kami. I don't know how, pero bigla kami nag-click. Maingay din kasi si Mama din. Ayan, everyone's thinking, wow, si Fiang maging close kay Miss D kasi everyone knows na parang si Miss D hard to please. So parang ikaw in an instant, diba? So, anyway, last question na lang for the both of you. Okay, so looking back kasi napanoodaan kayo sa PBB and everything, ano yung sa tingin niyo yung biggest misconception about you two? Hindi as a take ko na as individually na feeling nyo nabasag na ngayon and everyone is like, wow. Hindi, yung parang kumbaga, yung tingin na sa inyo before na wala na ngayon, nabasag na. Ay, may sagot ako dyan. Pagiging singer ko. Yes! Wala nga yung singer na kasi ako ngayon. Ikaw wala. Yung pagiging nonchalant mo. Medyo mas, go. Hindi ko na po. Hindi kasi ako, hindi ako aware kung anong tingin sa akin nung nasa loob ako sa tingin sa akin sa labas. Though alam ko maraming negative. Kumbaga sa akin, kilalanin niyo ako kung hindi ko na kontrolado kung magustuhan nila ako o hindi. So, hindi ako aware. Siguro, yung na lang, yung part na
Yun na lang, wala. As in, hindi talaga aware ko kung ano. Hindi ka conscious at hindi ka... Yes. Same with you ba, Fiang? Or... Yung pagiging singer ko na lang. Naging singer But na. ano style yung concert ang galing mo na. So, anyway, congratulations Thank you guys. so Well-deserved ang mga blessings ngayon. More to come, please. Thank you so much, Sir Franz.